Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Diba? Kung ano mangyayari kapag pinili mo na baliwalain ang church, alam mo ba ang posibleng maging resulta nito? At yun ay pag-uusapan natin ngayong umaga. So, marami sa atin, they tend to ignore the church. So, yun ang pag-uusapan natin ngayong umaga, ignoring God's church. How many of us try to ignore the church of the Lord? Marami. Ilang beses ka sinira, ilang beses ka sinabihan, ilang beses ka chinat, ilang beses ka pinarigan sa kanyang my day para ka lang mag-church, ang dami mong refusal. Ayaw mo talagang matay ng church. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin dito sa ignoring God's church. Alam niyo kasi sa panahon ng Biblia, sa panahon ni Haggai, ang naklat na Haggai kasi ito ay patungkol sa mga Hudyo. At bago natin yung basahin, ibigay ko sa inyo ng background, na sila ay nagtayo talaga ng templo ng Panginoon. Kaya habang panahon na sila nagtatayo ng templo ng Panginoon, nahinto. Napunto ni pagtatayo nila. Kumbaga, nahinto siya, at ang mga Hudyo, hindi na nila pinagpatuloy yung pagtatayo ng templo ng Diyos, yung templo ni Lord. Ang ginawa nila, inasikaso na nila yung kanilang mga bahay. Ayusin naman natin bahay natin huwag na natin ituloy ang pag-aayos ng templo ng Panginoon. Ayusin na natin yung mga bahay natin. Kaya tinuloy nila yung pag-aayos ng kanilang mga bahay. Doon nagalit si Lord. Kasi they ignored God's church. Nagalit si Lord dyan nung inunay lang ng bahay sapagkat hindi pa naman tapos ang templo ko, bakit yung inuuna ang inyong sarili mga bahay? Kaya dito, binasa niyo yung 2 chapters lang yan, mamaya pag-uwi sa bahay, basahin niyo. Dahil babasahin natin yung malaking bahagi ng chapter 1. Pero hindi natin babasahin kabuuan. Pero gusto ko makita ninyo na ang epekto ng pagbabaliwala sa gawain ng Panginoon. Para makita mo ang resulta kapag yung binaliwala ang kanyang bahay sa bahay. So, basahin natin, sabi ng Bible, chapter 1, verses 1 to 11. Sabi ng Bible, in the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, son of Jozadak, the high priest. So, tingnan niyo yung paliwanag, ha? In the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, of the word of the Lord came through the prophet Haggai. Nakarating ang mensahe ng Panginoon kay propeta Ageo, yung Haggai na yan sa Tagalog ay Ageo. At sabi dito ng Bible, pinarating kay Zerubbabel. Sino si Zerubbabel? Ang description ng Bible, siya yung son of Shealtiel. Anak siya ni Shealtiel, pero yun yung governor ng Judah. At nakarating din kay Joshua, na anak ni Jozadak, the high priest. Ito yung sabi. Basahin natin, ha? Please, all eyes here, at makinig po kayo mabuti sa magandang mensahe ng Panginoon sa bawat isa natin. This is what the Lord Almighty says. These people, he was referring to the Jews, these people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Ito yung panahon na sinasabi ko noong una, tinayo nila ang templo ng Panginoon, pero nahinto. Dahil nahinto, hindi nila na ipagpatuloy, ang ginawa nila noong mga panahon na hindi nila pinagpatuloy pag-ayos ng templo ng Panginoon, ang ginawa na nila, yung sarili ng bahay nila, ang nasikaso nila. Kaya sabi niya ng Bible, tingnan niyo verse 2, this is what the Lord Almighty says, these people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Sabi ng mga anak kong mga Hudyo na hindi pa panahon ngayon para muling itayo ang templo ng Panginoon to rebuild the Lord's house. Then the word of the Lord came through prophet Haggai. Ito yung sabi ng Panginoon na pinasabi niya kay Haggai, is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains ruined? Ang sinasabi niya hindi pa panahon para i-rebuild yung templo ng ating Panginoon. Pero bakit yung sa inyo ba panahon na para itayo nyo na rin ang inyong mga bahay? Panahon na rin ba para asikasuhin nyo ang inyong mga bahay? Tingnan nyo, is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house, referring to the temple of the Lord, while this house remains a ruin? Sinasabi niya, hindi mo panahon na dapat itayo ang templo ng Panginoon dahil nahinto nga. Bakit yung sa inyo panahon na ba para itayo yung inyong mga bahay sa bahay, ay inyong tahanan? Now this is
is what the Lord Almighty says. Ito sabi ni Lord. Give careful thought to your ways. Pag-isipan niyo mabuti ang inyong mga ginagawa. Give a careful thought, mag-ingat na pag-iisip, masusing pag-iisip. Ano nangyayari sa iyo? Ito sabi na niya, you have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it. Kumikita lang kayo, pero paano kayo naglalagay sa gustong butas? Sabi niya, wala natitira. Simula yan ang hindi niyo iluna ang aking templo. This is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. Another one. Uli naman yung sinabi, pag-isipan ninyo ang inyong mga ginagawa. Go up into the mountains. Sabi niya, pumunta kayo sa kabundukan. Bring down timber and build my house. Ipagpatuloy nyo na ang pagsasagawa ng pagsasaayos ng aking templo. Pumunta kayo sa kabundukan, magbaba kayo ng mga kahoy upang muli maitayo ang aking templo. So that, anong purpose? So that I may take pleasure in it and be honored. So bakit gusto ko mabuo yung templo na yan, sapagkat sa templong yan, gusto ko ako'y maparangalan, ako ay mabigyan ng pagpipitagan. Ano nangyari? Simula nung huminto ka. Sabi niya, ano nangyari? Simula nung huminto ka na itayo ang templo ko. You expected much. Marami kang inasahan. But see, it turned out to be little. Ang dami mong inaasahan. Pero tingnan mo, ano nangyari? Konti lamang ang kinalabasan ng iyong mga inaasahan. Kaya sabi niya rito, what you brought home, ano man ang iyong mga kinita sa labas, what you brought home, I blew away. Hinihitang mo. Why? Declares the Lord Almighty, because of my house. Kaya walang natitira sa sweldo mo, walang natitira sa iyong pinaghirapan. Kung ano man yung nakita mo, dinala mo sa bahay mo, pagdali sa bahay, hinihipang mo ba? Walang natitira sa'yo. Bakit? Ayun o. Because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Kasi sabi niya, masyado kayong busy sa inyong kanya-kanya mga tahanan, samantalang ang aking tahanan, ang aking templo, ay inyong pinabayaan. Kaya sabi ito ng Bible, therefore, conclusive part yun, therefore, because of you, ano nangyari ngayon? Akin kayo mabuti. Because of you, the heavens have withheld their dew. Maging ang kalangitan ay pinigil nila ang pagpatak ng hamog. Ayan o. And the earth, its crops. Kumbaga, hindi pinakinabangan yung hamog. Pati yung hamog na papatak, kontrolado ng Diyos, hindi mo pinapapatak upang ang inyong mga pananim ay hindi mamunga. And your crops, and its crops. Sabi nga, because of you, the heavens have withheld their dew, and the earth its crops. Maging yung kalupaan naman, kung ikaw yung mga pananim, hindi siya mamunga na maayos. Kasi, ang sabi ng Bible, I have called drought. I called for a drought. Sinadya ko na magkaroon ng taggutom sa iyo. I called for a drought on the fields and the mountains, on the grain, the new wine, the olive oil, ito masakit, and everything else the ground produces. Lahat na may kinalaman sa pag-ayos ng buhay mo ay pinigilan ko dahil pinabayaan mo ang aking templo. Ang sakit mo yan. Chapter 1 ng Haggai yan. Pag-uwi mo yan gabi, basahin chapter 2. Pero we will discuss some part of chapter 2. The only reason, kaya ko ito ipinapakita, marami kakapusan ng Kristiyano, hindi dahil sa hindi katapat. Kaya kami sa pinakapos, una-una dahil hindi dahil sa hindi katapat, kundi may mga ginagawa ka dapat mong gawin, kaya lang ayaw mong gawin. Sabi ito ng Bible, ang ating dinidiscuss ay templo ng Panginoon, gusto ko lang i-relate ito dito sa ating church. Itong stage namin sa likod, ito lang pinagpe-pray natin yung maayos. Sana wag natin yung papabayaan. So, wag nating i-ignore. Kumisan tayo ay, katulad ng sinabi ng Bible kanina, yung verse na nabasa natin, babasahin natin bago natin mag-pray. Sabi niya dito, give careful thought, sabi ha, to your ways. You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill.
You put on clothes but are not warm. You earn wages. Ito masakit eh. Yung pinaghirapan mo, laging biting, laging kulang. Yung inaasahan mo na sana sasapat, hindi lagi nangyayari yun. Yung sweldo inaasahan mo, laging kulang. You earn wages, tapos parang walang nangyayari. Yung sinasabi nilang parang nakikiraan lang sa iyong kanan. Sabi nga ng isang kaibigan ko, alam pastor, hindi mga iba nakakaraan eh. Sa akin, hindi na nakakaraan. Kasi yung ATM ko nakasanda. Dahil nakasanda yung ATM ko, siya na kumukuha ng sweldo ko. At kung magkano na lang ang bigyan niya sa akin, yun na lang ang akin nakukuha. Punta natin ang first main point. This is what the Lord Almighty says. Puntaan nyo ha, ang purpose ng Ageo, yan ay pinatayo ang templo yan ng Mahudyo. Kaya lang nahinto. Nung mahinto ang pagpapatayo ng templo, hindi nila ito itinayo muna, at sabi nila siguro, intindihin naman natin yung mga sarili naman nating bahay. Eh hindi pa tapos yung templo ni Lord eh. Nagalit doon si Lord. Kaya dito, gusto ko makita ninyo, yung kanyang templo ay sira-sira. Hindi pa tapos, incomplete pa. Ngayon sabi ng Bible, this is what the Lord Almighty says. These people, sinasabi ng mga tao ito, tinutukoy kayo yung Mahudyo. The time has not yet come to rebuild the Lord's house. Ay, hindi pa naman siguro gagawin yung stage pa. Ay, hindi pa naman siguro gagawin yung templo na isang ana. Habang sinasabi nila na hindi pa kailangan i-rebuild ang Lord's house, then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Ito ha, ano yung sabi ni Lord, yung argument niya. Is it a time for you yourselves to be living in your panel houses? Sa tingin tama lang ba na kayo ay tumira ng payapa dyan sa inyong mga gandang bahay, habang ang aking templo ay nananatiling wasak? Hindi siya natuwa. The first thing na makikita ninyo natin, kapag pinabayaan natin ang templo ng Diyos, ay tinatawag na the consequence. You will see the consequence. Makikita mo ang bunga, ang magiging resulta kapag mayroon mong kakayanan tumulong na gawin ang templo ng Diyos at pinabayaan mo. Sabi niya rito, this is what the Lord Almighty says. Sabi niyo, ang aking bahay, ang aking templo ay wasak, pero kayo kaya pa kayo natutulog sa inyo nagkagandahang bahay. Sasabihin niyo, hindi pa oras ngayon para gawin yan? Eh bakit yung sa inyo? Oras na rin ba para unahin niyo yung mga templo? Hindi ba dapat ako dapat yung unahin? Yun ang sabi niyo. Ngayon, pagka pinili mo siyang i-ignore, sige, kunyari hindi mo narinig itong message na to, ignore mo siya. Ignore mo. You can see the consequence. Ano ba yung consequence? Punta namin yung second slide. This is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Ang gusto ni Lord, tayo ay pumunta doon sa kabundukan at makiisa sa pagsasagawa, pagsasayos ng kanyang templo. Everybody must be a participant. Sabi niya, give careful thought to your ways. Go up into the mountains. Gusto ko magkaisa kayo. Muli ninyong itayo ang aking templo. Go up into the mountains and bring down timber and build my house so that I may take pleasure. Importante kay Lord yung siya'y napibigyan ng pagpaparangal at pagluluwalhati at mangyayari sa kanyang templo. Ngayon, kapag hindi mo yung ginawa, see the consequence. Tingnan nyo ha, pag hindi mo yung ginawa, hindi ka nakisa. Sabi nga, you expected much. Ang dami yung inaasahan, but see, it turned out to be little. Ano nangyari? Kasi I can control every blessing that's supposed to be received by you. Kaya kong kontrolin ang lahat na pagpapalang dapat ay sa iyo. Ang dami mong inaasahan, pero kukunti lang ang kinalabasan. What you brought home, yung akala mong kinita mo, sinuweldo mo, na-commission mo, tinubo mo sa iyong negosyo, o kaya kinita mo sa iyong trabaho, pag naiuwi mo sa bahay, what you brought home, I blew away. Hihipa mo yan para sa pambulat yan. Para maubos yan. Para tangayin ang hangin. Para walang mangyari sa iyong pinaghirapan. Bakit? Why? 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 Declares the Lord Almighty. Because, ang lina ha? Because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Alam niyo, nagseselos dyan si Lord. Kapag kaya mong bumili ng magandang gadget,
pero hindi mo kaya sumuporta sa gawain ng Diyos. Pag kaya mong gumawa ng limang bagay, pero hindi mo kaya gumawa para kay Lord. Alam niyo, last Friday, I was so grateful to the Lord. Kasi alam niyo, maganda iyak ako eh. Kasi nung Friday, para lang malaman ninyo, kasi ang ating church, dahil sa kanyang monthly rental, yung ibang nating mga tithes, mga offering natin, nagagamit natin sa ibang bagay. For example, nung nakaraan pong Monday, ibayad po tayo ng ating bills dito, November, December, utilities and bills and everything, umabot siya ng 25,709. Kaya yung para sa rent natin na 32,960 dito, hindi natin nagbigay. So ngayon, pag hindi mo ibibigay yun, ang sabi sa akin ng ating building manager, sorry pastor ha, kaya kailangan namin kayong padlock. Kaya po kahapon, Sabado, nung Friday, pinagdak po tayo. Kaya wala tayong bayan. Pero nung nakiusap tayo, sabi niya, pastor kahit half lang, may bigay ninyo, 17,000. Yung para sa January. Hindi po namin tutuloy magpala. Doon po umiyak sa Panginoon. Sabi ko, Lord Church, ito bakit kailangan namin dinasin ito? So I talked to the deacons. Sabi ko, manawagan tayo sa ating mga kapatid. Na yung may mga pledges, kung magsenda ng mga pledges, yun naman mga gustong tumulong, na kaya itulong, itulong. So we think talagang kasi may mga nagpahiram. Pagkatapos, iba ang pledge na binigay nila. Madalit salita, sabi ko sa mga kapatid, huwag tayo pumayag na matuwa si Satan na may padlock ang church. Kaya alam po ninyo, kung yung mga nasa GC, makita naman ninyo na may mga nagpadala na kayo ng mga pledge, mga tithes nila. Ibig sabihin nyo, 17,000 po ay nabuo natin. Kaya po tayo nandito pa ngayon at hindi tayo napadlock. Paano pa ka naman namin sila? Alam niyo, hindi po yung galaw ng Panginoon at hindi yung sa pagmamahal ng mga kapatid sa Panginoon at sa kanyang gawain. Mahirap po gawin yun. Pero dahil mahal po ng mga kapatid ang gawain ng Panginoon at mayroon silang isisige para tumulong, kaya sila ay nag-support. Pero yung iba, meron nag-chat sa akin, Pastor, wala ko na iyak lang kasi gusto ko tumulong, kaya wala akong work ngayon eh. Naiintindihan naman ni Lord John, pero kung meron pang kayang itulong, I'm encouraging you to help the church. Kaya alam niyo po, ito kwento ko lang, walang ano man. Siyempre bilang pastor, masakit po sa akin yun, na makita gano'n. Kaya sabi ko, sige Lord, ako sabi ko yung mga leaders at mga workers, I thank God. Dito sa ating church, pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi tayo hirap makiusap sapagkat mahal nilang lahat ang ating Panginoon. Palampakan natin siya. So ituloy po natin. Ano po yung consequence? So sabi niya, you expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Why? Declares the Lord Almighty, sapagkat, because of my house, sapagkat ang aking templo, pinabayaan nyo, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Bisa dumarating tayo sa time na we don't care about God's work, about the Lord's temple, basta magawa lang natin yung gusto natin. Lagi ko itong sinasabi, hanggang hindi ito ninyo na i-apply sa buhay ninyo, mahihirapan kayo talagang tumulong sa gawain ng Panginoon. Tandaan niyo po, lahat ng trabaho, lahat ng negosyo, na binigay sa inyo ng Panginoon, dapat naka-align po yan sa God's Kingdom. Kapag hindi naka-align sa God's Kingdom, may hirapan kang tumulong sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Now, punta natin yung isa pang slide. Ano yung consequence? Sabi nga dito, therefore, ito yung masakit. Therefore, because of you, dahil sa iyo, the heavens have withheld their dew, and the earth its crops. Dahil sa iyo, na hindi ka tumulong sa pagsasakayos ng ating templo, sabi nga, ang kalangitan, maging kanyang hamog ay hindi ko pinapatak. Kaya yung inaasahan ng mga pananim na mamumunga ay hindi nagkaroon ng ganung resulta. Yung inaasahan mong marami, you expected much, pero kinalabasan, only little. Ano ba? Yung pananim mo nasa lupa, and the earth, its crops. Yung mga nasa lupa, na inaasahan mong sasagana ang iyong pag-ani, wala ka rin inani. God controls everything. Kontrolado ng Diyos, pati ang trabaho mo, ang negosyo mo, ang work mo. Sana makita natin na si Lord, na siya pinanggagalingan ng lahat ng bagay, inaantay niya magkusa tayo. Yung pagmamahal natin sa Kanya.
Isipin niyo itong nasa verse 11. No? I called for a drought. Nanawagan ako ng tagtuyot. Sino nagsabi ng sino? Huwag kayong magpapatak ng hamon. Huwag kayong magkakaroon ng magandang ani. I called for drought. Kumbaga yung tagtuyot, pag sinadya ng Diyos na mangyari sa'yo, pwede mangyari. I called for drought on the fields and the mountains, on the grain, the new wine, and olive oil. Ito masakit. And everything else the ground produces. Ano ba? On people, livestock, and all the labor of your hands. Tatanggalan ka ng Diyos ng talino, pagkakanda palpak-palpak ang trabaho mo, all the labor of your hands will become useless. Kaya dito gusto mong sabihin dito na pag binatiwala mo ang church ni Lord, there is a consequence. Meron siyang consequence. Meron niyang bunga. And calling the Christians who are capable. Kung talagang wala kang isisigaw, alam naman ni Lord yun. Pero kung alam ni Lord na kaya mo, go tayo. Amen? O palapakan natin siya. Hindi ako maganda example. Last Friday, itong pinupunan natin yung 17,000. Bilang pastor, kailangan ako magsimula. Kailangan ako maging example. So, meron akong business, yung coffee business, na may pinapamanufacture kasi wala na pa akong coffee ngayon. Kailangan meron akong gawin. Sabi ko, o sige, yung 5,000, ipapahiram ni ITI. 5,000, ipapahiram ni ITI. Sana kung meron kayo may dadagdag, dugtungan nyo. So, sana meron dumugtong. Ang piniba, nagpadala, mga text na offering. Hanggang sana kuha natin yung 17,000. Pero alam niyo kayo baga, nung muli kong binalikan itong message ako, sabi ni Lord, yung 5,000 na ipinahiram mo, huwag mo na puhunin. Itanim mo na yun sa gawain nila. Bitin niyo pala patakas mo. Kaya kung ipinahiram mo ng 5,000, hindi na po yung sasoli ng church. Tanim mo na rin po yun para sa church. Dahil ko isang nakita mo ng kwento, tingnan niyo to, ang lahat ay galing sa Panginoon. Sabi niya ito, I called for a drought on the fields and on the mountains and the grain, the new wine, and olive oil. Ano ba? And everything else the ground produces. At ang masabi ito, and on the labor of your hands. Gusto mo i-bless ka ni Lord? Tamnan mo ang gawain ni Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Gusto mo i-bless ka ni Lord? Supportahan mo ang gawain ni Lord. At ang number 2, the providence. Pag sinabing providence, yung awa at tulong ng may kapal. Pag sinabing providence, yung awa at tulong at kahabagan ng Diyos. So verse 13, then Haggai, the Lord's messenger, gave this message of the Lord to the people. Sabi ni Lord, pag pumunta kayo sa kabundukan, at tumuha kayo ng mga kahoy para gawin ayusin ang aming templo, I will be with you. Wow. Si Lord na ang nag-utos, si Lord pa rin nagbigay sa'yo ng lakas ng loob at nagbigay sa'yo ng kalakasan para gawin ang kanyang pinagagawa. We call it providence. Sabi ni Lord, I am with you, declares the Lord. So the Lord, pinalakas niya yung espiritu ni Zerubbabel. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, son of Josadak, the high priest, and the spirit of the whole remnant. Sabihin, lahat ng mga naiwan dyan. So, ang punto natin yung pangalawa, at ang ito pag si Lord may pinagawa sa iyo, tutulungan ka rin, Lord. Hindi kanya pagagawain ng isang bagay na mag-isa ka lang. Kaya nga sabi natin ito, I am with you. Ano ba pinagagawa sa iyo, Lord? Alam niyo, isa sa mga problema, kung minsan na mga gustong tumulong sa gawain ng Panginoon, wala naman ako isisigi, wala akong work, wala naman akong negosyo, wala akong trabaho, estudyante lang ako. Tandaan niyo, hindi ng issue Kapag sa puso mo ay gusto mo magtanim sa gawain ni Lord, once you become a sower, God will supply the seed. Pag ikaw ay sower, susupply ka lang ni Lord ng seed. Ang question lang is, gusto mo ba maging sower? Gusto mo ba tumulong sa gawain ni Lord? Pag gusto mo tumulong sa gawain ni Lord, susuplayan ka ni Lord ng pagtulong sa gawain ni Lord. Kaya nga dito, sabi niya, I am with you. So, pag lumakad kayo, kumuha na kayo ng mga puno sa mga kayo. Hanggang sa makumpleto nyo na maisaayos ang aking templo. Ang tawag ng providence.
Yung mga, kung hindi sa habag at awa at tulong ng Diyos, hindi mo siya magagawa. Sinod na siya ang nag-utos na gawin yung aking templo, siya din ang magbibigay ng lakas sa iyo para maayos mo kayang templo. Sinod na nag-utos sa iyo na ayusin mo aking bahay sa bahay, sinod na rin na yan. Ano magbibigay sa iyo ng kalakasan? Paano mo gagawin ang pagtulong sa kanyang bahay sa bahay? Now, punta sa number 2. Sorry, sa second slide. Sabi ganito, and the spirit of the whole remnant of the people, sabi niya, they came, tingnan nyo ha, number 2 ha, anong ginawa nila? They came and began to work on the house of the Lord Almighty their God. So kumbaga, itong mga ito, ang sabi ng Bible ay nagkaisa na, sige, gawin natin, pagtulong-tulungan natin, ang gawain ng Panginoon, ipagpatuloy natin, yung kanyang templo ngayon. They came, look, they came and began to work on the house of the Lord Almighty their God. Nagsama-sama sila. Yung design mo na makatulong sa gawain ng Panginoon ay naroon at sila ay nagsama-sama. Kaya providence yun. Hindi ka lang nagdi-desire na makatulong sa gawain ng Panginoon, binabaka pa ng Diyos ng kanyang lakas upang magawa mo yung pagtulong mo sa gawain ng Lord. Palampakan natin ang ating Panginoon. So dito, ang sabi ng Bible, pag tinignan niyo sa verse 12, then Zerubbabel, son of Shealtiel, Joshua, son of Jozadak, the high priest, and the whole remnant of the people obeyed. He said, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai, because the Lord their God had sent him. Ano ba? Bukod sa pinadala ng Diyos si Propeta Haggai at marinig nila Zerubbabel at ni Joshua, sabi niya, bakit sila sumunod? And the people feared the Lord. Hanggat hindi ka natututong matakot sa Diyos, hindi mo susundin ang Diyos. Ang akala mo, hawak mo lahat. Ang akala mo, kaya mong gawin ang lahat. Akala mo, iyo ang lahat. Kaya ka walang takot sa pagsuway. May sinasabi sa si Lord, nire-reject mo. May pinagagawa sa si Lord, ayaw mong gawin. Kasi wala kang takot sa Diyos. Sino naman ang mga nagkakaisa? They came and began to work on the house of the Lord Almighty their God. That is providence. Lord, gusto kong tumulong sa gawain mo. Lord, gusto kong maayos yung templo mo. Lord, gusto kong mag-donate ng isang human air conditioning tanner yan, 5 tanner. Lord, paano? Just pray for it and the Lord will supply for it. Once you have the desire to become a sower, God will supply the seed. Palapakan natin natin Panginoon. So dito sinasabi lamang natin, mga kapatid, ay ignoring the church. Are you ignoring the church? Remember, meron yan unang-una yung consequence. At number 2, pag nagawa ko naman yan, hindi tawag natin the providence. Ang providence, si Lord ang may utos na itayo yung kanyang templo, pero si Lord din ang may sabi na sasamahan kita habang itinatayo yung aking templo. Ibig sabihin, God is available to support every child of God. Kaya lang ang tanong tayo bilang mga Kristiyano ay naghanda ba tayo na makiisa? Tandaan nyo nung marinig nila, they came and began to work on the house of the Lord Almighty. Kaya ako kayo challenge kasi next week, ipapagawa na po natin yung stage. Alam ka mo yun? Basta may budget pa tayo. Problema ni Lord yan. Stage yan. Sabi ni Lord, my house. Hindi mo naman house eh. House niya, problema ni Lord yan. Amen? O isa mo pala papakawin. So dito po, punta natin yung pangatlo. So pinag-usapan natin ang ating team. Ignoring God's church. Alamin mo yung ating number 1. The consequence. May consequence yan. Pag alam mo may kakayanan ka na tumulong, pero ayaw mong tumulong, hindi may consequence, alam mo na, pinag-usapan na natin, nasa ito yun. And number 2, the providence. God will supply you the strength and the motivation to do what God wants you to do. At makapag-participate tayo sa kanyang gawain. Napunta natin yung number 3. Ang number 3, ito yung tinatawag ko na the evidence. Yung evidence na yun, yung mangyayari na. O ano na mangyayari sa iyo ngayon? Ano na mangyayari sa templo ni Lord? Yung mga ayaw sumunod kay Lord, yung ayaw mga sumunod sa Panginoon, sinasabi niya, ayusin niyo ang aking templo. Pagtulong-tulungan niyo, buuin niyo na ang aking templo. Yung mga ayaw, sa chapter 2, verse 7, sabi ni Lord, I will shake all nations, and what is desired by all nations will come. Ano yung sabi niya?
Sabi niya, I will shake all nations. Ibig sabihin, yung alam na nilang mangyayari sa kanilang parusa, mangyayari nga sa kanila. Kasi ayaw talaga nilang gawin ang aking templo. I will shake all nations and what is deserving, all nations will come. Ano naman ang gagawin ni Lord? And I will fill this house with glory. Sabi niya, pupunuin ko ang aking tahanan, ang aking kaluwalhatian, says the Lord Almighty. Ito masakit. Mga kapatid, makinig kayo dito ha. Lalo may mga trabaho, may negosyo. Kayo ng mga breadwinners, listen to this. Sabi ng verse 8, the silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty. Kapag yung silver, kung maintindihan lang natin, at saka yung gold, pag naisip mo lang na si Lord palang may-ari yan, ano magmamalaki mo? He owns everything. Anong gold meron mo sa bahay mo? Baka yung nasa yung mga 18K lang eh. Si Lord, ang gold niya, the purest kind of gold na sa kanya. Ang punto lang, aking ang lahat ng bagay. Kaya ko nga itayo yung templo ko ng ako lang eh. Kaya ko ito eh. Gusto mo lang ikaw i-bless. Gusto lang kita lang mag-participate. I just want to bless you and just give you an opportunity to be blessed. Gusto ko lang maging bahagi ng aking templo. Kaya kung tinignan nyo ito, papaintindi ko sa iyo, sabi niya, the silver is mine and the gold is mine. Kaya huwag mo akong magpalakihan kung ano man meron ka. Ang sabi niya, ang importante sa akin sa lahat ng bagay ay yung aking glory. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Sabi niya, yung naunang templo, sabi nga, mas maganda mararanasan ninyo yung kaluwalhatian sa panibagong templo ng aking tinatayo. At sabi nga dito, and in this place, I will grant peace, declares the Lord Almighty. Ngayon, pinigin na ha, hey, kayo na mga nag-support sa gawain ni Lord, sa kanyang templo, kayo na nagsabi na, natutulong ako. Ito sabi ni Lord, verse 18, from this day on, from this 24th day of the 9th month, give careful thought to the day when the foundation of the Lord's temple was laid. Naalala niyo ba nung unang-unang itinayo ang templo? Di ba hindi natapos? O, ano nangyari nung muna doon? Di ba? Hanggang ngayon, wala pa rin bunga. Katulad ng sinabi ko, na anuman ang dapat na maging bunga na wala. You know, is there yet any seed left in the vine? Wala, di ba? Kaya lang ito yung mapos. Until now, the vine and the fig tree, the pomegranate and the olive tree have not borne fruit. Di ba walang bunga? Pero dahil sumuporta kayo sa gawain na magtatayo ng aking templo, from this day on, I will bless you. Walang pang namin si Lord. Dahil sinuportahan niyo ang aking templo from this day on, I will bless you. Isa mo pa na? Kaya makikita ninyo, makikita sa buhay ng mga isa. The evidence. Ilang buwan ka pa lang, regular ka na. Bago pa sa lugar niyo, hindi ka binibless, hindi ka nakikilala. Why? Because you support the work of God. You support the church of the Lord. Please don't ignore. Kung may prompting sa'yo si Lord, kung mayroong sinasabi sa'yo si Lord, don't ignore it. Dahil una-una may consequence. Ayaw natin. At kung ikaw naman ay magpapasya, Lord, tulungan mo ako na makatulong ako sa church. God will provide a way. Yun yung providence. Yung awa at tulong ng Diyos. Magagawa mo yun. Hindi mo alam kung paano, pero kung nasa puso mo yun, desire mo na yan. Magagawa mo yan. At pagkatapos nun, katulad ng pangako ng Panginoon, sabi niya rin, the glory of this present house is even greater than the glory of the former house. Ngayon dito, isang maganda, isang ebidensya, kinakapos ka pa rin ba? Kasi nung sinabi niya ito, chapter 2 kasi ito eh. Nung sinabi niya sa chapter 1 na, I call for drought, nanawagan ako na magkaroon ng tagutom. Pati yung hamog hindi ko pinapatak. Pati yung lupa, ay sinabihan ko na huwag siya magkakaroon ng masagalang ani. Kontrol ng Diyos lahat. I call for drought. So, ano nangyari niyo? O di ba hanggang ngayon wala pa rin? Sabi niya, yung fig tree wala pa rin. Yung vine and sabi niya yung fig tree, the pomegranate and the olive tree, have not borne fruit. Wala pa rin, di ba? Wala pa. So, di ba kamusta pa rin? Di ba? Wala pa rin. Pero dahil sumuporta ka sa gawain ni Lord, from this day on, gano'n. From this day on. Sabi-sabi nga natin, basahin 1, 2, 3. From this day on, last year naman, from this day on, isa pa, from this day on, palang namin siya. From this day on, I will bless you. Hallelujah. Napakaganda pag-ako ng Panginoon para sa atin. Kaya huwag ka magtaka. Huwag ka magtaka
sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga. This is an opportunity to change your financial flow. Kung hindi mo pa rin gusto yung takbo ng financial mo, ito yung pagkakataon na mabago yan. From this day on, I will bless you. Lahat ng mga boss, wala pa rin bang bunga? Yung pomegranate? Yung olive tree, wala pa rin ba? Pero dahil tinulungan nyo, you came and began to work for my temple, from this day on, I will bless you. Amen. Isa bang palapapalo sa ating Panginoon? Ito natin ang conclusion ng mensahe. This is a message of God. You will never regret in obeying God. Hindi mo pagsisisihan ang pagsunod sa Diyos. Kung may sinasabi sa iyo si Lord na gawin mo para sa kanyang mo. Hindi pagsisisihan ang pagsunod sa Panginoon kahit kailan. Hindi pagsisisihan. I'm ready